Oh, eto na po ang ating topic tungkol nga sa TMJ, mga issues na may kinalaman sa ating TMJ. Ito po yung mga snoring, grinding, posture problems na related sa ating mga ngipin. Kalain mo yun? Ang paghilik or snoring po, paghilik. May sample nga. May sample si partner. Hindi, para sa mga nakikinig sa atin sa radyo, di ba? Para mas makarelate. Oo. Diba? Light lang, di ba? Light lang. Sa dami kasi na nangyayari. Oo nga eh. Doc Joseph Andas, magandang umaga po sa inyo, Doc. Hi, good morning everyone, Sir Migs, Miss Nina, and sa ating mga listeners. Hello, Doc. So si Doc Joseph, isa po siyang dentista at TMJ specialist. So hindi lahat ng dentista ay TMJ specialist. Tama ba, Doc? Yes, kasi usually sobrang daming areas of dentistry, no? So bawat dentist pwedeng pumili yan kung anong specialization niya. So sa atin, we're more on the holistic side, no? Kaya medyo specific din siya pero much broader coverage ng dentistry. And yun nga sabi namin ni partner Migs, ano ba yung TMJ? Okay, so TMJ, so tama kayo kanina, temporomandibular joint. But basically, it's just, kaya siya temporomandibular, it's the temple bone and the mandible. And yung joint niya, yun yung intersection nilang tatlo. Kumbaga, pag i-describe mo yung panga, mula sa tenga ba? Kasi sa mga nakikinig, Doc, yung hindi ka nakikita para malaman nila. Yung TMJ nakalagay yan dito sa harapan ng ngipin, ay harapan ng tenga natin. No? So kung para siyang siko or tuhod na para makagalaw yung dalawang buto. Parang cheekbones. Malapit. Malapit siya sa cheekbones. Pag nag-open kayo ng mouth, mararamdaman natin yun. Na yan yung gumagalaw. Yan din yung nagkiklik. Yes. Okay, tama. Nagkiklik. Oo. So ano siya, Doc? Vital pala siya. Yes, no, kasi actually it was designed na very sensitive, no, kasi it protects a lot of mga structures na nakapalibot sa head and neck region ng tao. So kapag dating sa TMJ ng mga usapin, paano yun? Parang genetics ba siya? Na-acquire ba siya? Tapos kapag medyo meron kang issue dito, ano yung mga pwedeng mangyari? Malaking parte na namamana, no, especially pag bone structure or yung buto mo mismo. Ang importante dito is na-detect siya ng maaga or nakikita yung problema ng maaga para kahit na predisposed ka na magkaroon ng problema, maagapan at a very early stage. Okay. So ngayon naman, pag sa usaping paghilik, di ba, Doc? Kasi nga yung sa usapan natin nung Monday, kumbaga talaga naging interesado ako, baka hindi rin masyadong common knowledge sa mga kababayan natin, na malaki pala ang, kumbaga, ang pangangalaga ng ngipin natin sa ating paghilik. Paano po siya related, Doc? Okay, so ang importanteng tandaan natin dito, ang importante sa usaping ngipin, no, is yung airway o yung daanan ng hangin. Ngayon, yung daanan ng hangin ng tao, wala yung bone structure, no? It's purely muscle ang nagko-control kung gaano siya kalaki, gaano kaliit. Ngayon, kapag ang muscle ng tao wala sa tamang pwesto, nagko-collapse ang airway. Ngayon, doon papasok ang ngipin natin. Kaya ang ngipin dinesign, no, na pinakamatibay na structure sa katawan. It's because to protect those structures na hindi siya basta-basta mababasag kasi kailangan ng support ng panga natin. Ang problema, kapag wala sa tamang pwesto ang ngipin, meaning wala rin sa tamang pwesto ang panga natin. So, ibig sabihin, pag wala sa tamang pwesto ang panga, naiiba ang sukat or yung volume ng air na pwedeng dumaan sa airway. Kasi naiiba yung laki o yung... Gusto niyo po bang sumama sa akin? Book a group ride. Get one car with up to 4 stops. So you can arrive or depart together. Buo ang reunion with GrabCar. Hindi porket maliit ka, maliit din ang ngipin mo. Kaya ang pag-ayos or ang pagpupwesto ng ngipin sa tamang lugar is very crucial kasi kailangan mong makita kung may size discrepancy ba yung ngipin. Tama. Kasi minsan kailangan mong lakihan
Okay? Minsan, kailangan mo ring i-reshape yung ngipin para pumasok naman sa tamang pwesto. Paano yan, Doc? Di ba karamihan po sa mga kababayan natin, baka hindi masyadong nabibigyan ito ng pansin. At siguro marami rin mga nakapustiso. Di ba? Na mga nawawalan ng ngipin na maaga, kailangan siya lagyan ng mga ganitong klase ng mga solusyon. Tama yan, no? Lalo na sa atin, sa bansa natin na madalas ang nangyayari pag sinabing dental ay bunot, papabunot agad or pasta, kaya maraming nakapustiso. Ngayon, kung ang pasyente ay nakapustiso na, yung pustiso niya mismo ang pwede nating gawing gabay or tulong para mapwesto ng tama yung panga ng tao. So, minsan pala nasa structure ng pustiso yun. Yes, diba? so ibig sabihin, yung treatment planning or yung pag-design ng pustiso mo, nakabase sa function ng tao. Oo. Tapos, Doc, meron ka rin nga binanggit sa akin, no? Di ba, karamihan, sabihin natin, may mga kilala po tayo, kapag natutulog, tama ba, tinatanggal yung pustiso? Di ba? Tama ba yun? Karaniwan yun ang practice, no? Bakit? Kasi tinatanggal dahil hindi komportable ang pustiso. Ibig sabihin, kapag ginagamit ng pasyente o ng tao ang pustiso niya, hindi tumatama ng maayos, hindi lumalapat ng maayos, at masakit yun. Kaya, pag natutulog, tatanggalin ko na lang. Pero ang dapat, yung pustiso na yun hindi tinatanggal. Dahil pag tinanggal natin, again, yung airway ng tao magko-collapse. So, ang advice nyo sa mga nakapustiso, 24/7, 24 hours nakapustiso? Yes, because yung teeth natin, ang gusto natin buong araw, kahit anong ginagawa natin, may enough air tayong ini-inhale, may oxygen tayo. No? It's about oxygen intake. No? Once ang tao nabawasan ng oxygen intake, nagiging stressful ang environment ng katawan. So, yun ang pine-prevent natin. And that causes paghihilik, Doc, or snoring? Connected sa dentures, pag nag-collapse ang bite ng tao, sumisikip ang daanan ng hangin. Kaya may ganong tunog. Kaya ka humihilik. Okay. Kasi nawawala sa tamang pwesto yung jaw mo. So, minsan pala, Doc, ay hindi dahil sa sleep apnea. Yun yung may problema ka talaga sa, sabi nila, sa puso. Ito, it's really just the, kumbaga, structure ng iyong TMJ. Maraming cause ng sleep apnea, no? Pero sa usaping ngipin, ang sleep apnea tinitreat natin or tinitignan natin to base sa kung gaano ba katagal, kasi usually sinusukat yan na how many times tumitigil huminga ang tao per hour. Okay? So, yun yung binabasa sa sleep test. Ngayon, yung sleep apnea natin, ibig sabihin nun, wala kang oxygen intake, no, for that amount of time. Kaya ang paghilik naman, ito naman is just the body's way of trying to survive dahil wala kang oxygen sa katawan. So pwede nga, yes, it can be the result of kumbaga yun din, yung pwedeng yung meron ka talagang sleep apnea na nawawalan ka ng oxygen? Yes, kumbaga ang sleep apnea is a severe case na. Opo. Kumbaga, kung humihilik ka dahil wala sa tamang pwesto ang panga mo, pwede siyang magkaroon ng kasunod na tulad niya na sleep apnea na ibig sabihin, mas sumasara na lalo yung paghinga mo, kaya tumitigil na yung paghinga mo habang natutulog. Tapos, Doc, kanina nabanggit din natin, no, yung positioning mo rin daw ng pagtulog. 'Di ba? Pag sinabi, kapag nakatiyaya ka, kapag humihili ka pa ng lalo. Pero kapag sinasabi na, sige, tumagilid ka ng konti, hindi ka hihilik, parang ganun. Tama ba yun, Doc? Actually, magandang tanong yan, Sir Migs, dahil ang mga tao kadalasan nagigising sa gabi para lumipat ng pwesto. Akala natin na lilipat ako dito kasi ito yung masarap na side, no? Masarap ang tulog. When in reality, yung defense mechanism ng katawan mo, ginigising ka para huminga. Okay? So, ibig sabihin, kung saang side ka humiga, doon bumubukas ang airway mo. Kaya ka nakakatulog. Hindi lang yun dahil sa posisyon mo sa kama kasi siguro mas komportable dito o mas komportable dyan. Yung pala yung totoong meaning no na kasi doon ka mas best na nakakahinga. Yes. So, kaya ganun ka-importante ang ngipin dahil yung ngipin yung mag-hold ng airway mo. Oo. So, kapag merong maling restoration or may maling pwesto ang ngipin mo, maaring
maipit agad. So Doc, nga po no, sa overall sa mga usaping ito, magagawan po ba ito ng paraan? Yes. So, kaya pumapasok ang field ng craniodontics, no? Because craniodontics, it involves the function ng pasyente. So, ibig sabihin, ang pasyente, i-make sure nating nakakahinga, nakakakain, nakakapagsalita ng maayos, no? Kaya, ang treatment planning natin doon, bago natin gawan ng final na solusyon, is hahanapin muna natin kung ano yung pwesto ng panga, kung saan pinakabukas yung airway niya. Yes. Okay, so i-adjust mo yon. Ano yun? Magsusuot siya ng something sa kanyang bibig? Yeah, meron tayong nilalagay na appliance na ito yung magiging gabay nung panga natin na every time nasasara siya, nung sasara siya sa tamang pwesto, hindi ka manghuhula kung saan mo isasara. Ano po itong appliance or device na ito? Parang hindi braces or retainers, ano? Parang ganun po ba? Kahawig siya nun, pero ang tawag natin doon ay splint lang. Splint. TMJ Okay. splint. Okay, so ang purpose niya is maliban sa protektahan ng ngipin sa pag-grind sa gabi, maliban sa protektahan ng airway natin, it would also relax the muscles ng muka at leeg ng tao. Wait muna. Pati pala pag-grind, ginagamit yung splint na yon. Yes, because grinding, apart from our usual knowledge na kapag nag-grind ka, stressed ka, ang airway, kapag ang airway naiipit, yun ang nagtitrigger ng grinding dahil kapag kumakagat ka, doon bumubukas ang airway. So it's also a defense mechanism Opo. ng katawan. Okay. Well, Doc, sabi dito may comment, maganda yung comment niya. Sabi niya, inaalis daw yung pustiso niya sa pagtulog para daw hindi malunok or matsyok. Yun daw ang abiso sa kanya ng kanyang dentista. Ano pong masasabi niyo doon? Well, siguro maliit yung pustiso niya. Pero usually, the denture is sometimes, most of the times too big naman to swallow. So I think it's just more of the fit issue. No, so ibig sabihin na natatanggal. So ang tanong doon, bakit natatanggal? Dapat hindi. Hindi dapat natatanggal. Or basta-basta snugly fit lang siya. So ngayon kung Hindi rin siya loose, hindi rin siya ganun kasikip. Yes. Dapat nasa tama lang. Yes, Opo. nasa tama lang. Opo. Ito Doc, tanong ni Tita Maria Dulce Orate. Doc, may kinalaman po ba ang ngipin, panga at iba pa sa boses or maybe the ability to sing? Yes, because again, singing is we utilize our airway. No. So kung this entire complex ng airway natin wala sa tamang pwesto, pati yung speaking voice mo mag-iiba. So hanggang sa singing voice mo mag-iiba rin. So kailangan ipwesto mo ng tama. Ano po ba ang tamang pwesto, Doc? Basically, no, ang gusto natin kasi ang panga natin nakalutang lang yan no. It's held in place by the muscles. Okay? So may mga muscles kaliwa at kanan ng mukha. So ang importante yung mga muscles na yun ay relaxed. Kasi kapag ang panga natin napunta too much sa left or too much sa right, magko-compensate agad yung kabilang side. Kaya nagkakaroon ng imbalance yung face, no? Kaya hindi nagiging pantay. So basically dapat nakagitna sa bungo natin ang panga. So sinong magsasabi nun? Doktor ang magsasabi. Yes. So ang ginagawa namin usually, hingi kami ng mga x-rays, ng mga CBCT. Kaya importante ang x-ray sa consultation. Kahit sa Para dentista. makita yung posisyon Yes. sa dental x-ray. Ito po, Doc, sabi po ni Ben Francis, I usually warn people when I sleep with someone sa room like friends na humihilik daw siya sa kanyang pagtulog dahil po sa pagod sa araw. Yun din, Doktor, may relation po ba ang tiredness o kaya pagod ng tao sa paghilik? Well, when you're sleeping, no, lahat ng muscles mo nakarelax yan. Okay, so kung wala sa tamang pwesto ang ngipin mo, mawawala sa pwesto ang panga mo. Kaya lahat ng structure sa loob magko-collapse. Okay? So, karaniwan talaga naiisip natin dahil masarap ang tulog kaya humihilik. Pero again, it's your body's instinct na kailangan mong gumising, kailangan mong huminga. Kaya pinipilit niyang huminga. Oo. So, pero paano yun, Doc, kunwari, sa level ng pagod? Bakit usually minsan pagod na pagod ka, talagang malakas kang humilik? Pero kapag sakto ka lang naman, hindi ka naman din gaano ka humihilik.
I think it's just nagkataon lang siya na kapag pagod ang tao. Pero mostly it's the structure itself. No? Ibig sabihin, wala kang enough structure to hold that airway talaga. So kahit gaano ka pa kapagod, basta makorek mo yun, Yes. magka-cancel out siya. Yes. Okay. Ganun po ba? Okay. Well, Doc, meron rin ako narinig noon na may tamang posisyon ang iyong parang bibig or yung panga na, ano ba, hindi naman daw talaga natural yung dapat nakasara or dapat medyo naka-open ng konti. Ano po ba yun? Kasi naalala mo yun, may nagsabi rin sa atin, Migs, na parang hindi mo kailang, parang stiff ka, naka-close lang all the time or ganun ka lang. Tama. So, magandang tanong yan, Miss Nina. Kasi kapag ang pakiramdam mo gusto mo laging kumagat or gusto mo laging isara ang bibig mo, ibig sabihin yung muscle mo hindi relaxed. Okay? Kapag naman ang bibig mo usually nakabukas, ibig sabihin naman hindi ka rin nakakahinga kaya humihinga ka sa bibig mo. Okay. So, nagiging mouth breather ka. Kasi ang tao designed yan huminga sa ilong. Okay? So, yun yung usually mga signs na tinitignan natin. Meron po bang mga exercises muna na pwedeng gawin bago siya makapag-ipon? Mahal ba ang TMJ screening? And isang question pa dito, paano raw yun ginagawa? Okay. Sa usaping presyo muna, ang presyo talagang may iba yan. Depende sa gagawang dentista. Depende sa specialization. No? Ang exercise naman, marami tayong exercise pero lahat ng exercise kasi is just band-aid solution. No, kasi ang importante doon dapat ma-eliminate mo 'yun kasi ibig sabihin kung gumana yung massage mo, babalik lang din siya dahil hindi mo inayos yung totoong problema. Hindi mo inayos yung structure. Okay. And then, sabi nga dito ng texter natin, relate ako doon. Minsan nagigising ako sa sarili kong hilik. Sabi ni Ramona. Okay, si Jay, ang question niya, what are the earliest signs ng TMJ disorder na kadalasan ay nakakaligtaan? At gaano ka-importante ang early detection? It can start as early as a child's age. No? Kapag ang bata, makikita mo na nakabukas lagi ang bibig. Pag ang bata, makikita mo na ang structure ng face is medyo makitid or mahaba, ibig sabihin ito, he's already mouth breathing. Okay, so dun pa lang apektado na yung kanyang TMJ. Sa mga matatanda naman, usually, yan yung mga nag-grind, humihilik. As basic as those things, yun yung mga manifestation. No? Even tension headaches na tuloy-tuloy, na kahit inuman mo ng gamot, hindi nawawala. Okay? Mga neck pains, no? It's actually the whole body is affected, no? It's a holistic thing. Tama. Okay. Ayan, alam mo, napapaisip rin tuloy ako kasi syempre, kailangang observant rin tayo habang bata pa lang, mas madali siguro na ma-detect na maaga. Treat. Kasi may mga bata na humihilik Oo eh. 'Di ba? Nagugulat ka ba tumihilik to? Yun, so ibig sabihin, isa pang nagpe-play kasi ng important role is yung dila. Okay. No? Okay. Kapag ang dila natin, dapat yan nakalapat sa ngala-ngala. Sa taas. So, kapag ang tao, walang space sa taas para ilapat yung dila niya, ibabagsak niya. Tulad sa mga bata. So, kapag ang bata, binagsak niya yung dila niya, yung airway niya agad is affected na dahil ang liit lang ng structure ng bata. No? So, kaya ang purpose ng dila is nasa taas para mag-expand ang buto ng bata. So, kung hindi niya nagagawa yun, wala siyang proper bone development. And how do you treat that, Doc? Doon papasok yung preventive naman, no? Tulad ng splint, meron din tayong appliance for the children. kids, It expands the okay. bone naman. Ayun. Okay. Wow. Naku, ang dami natin Ang dami, natutunan. oo Very nga. practical. Kakaiba naman, hindi lang cavities or what na tama. problema sa ating ngipin. But, Doc, maraming salamat. Final message of advice sa lahat po na nakikinig ngayon. Gusto ko lang sabihin na we breathe about 20,000 times a day. So, di ba maganda na i-maximize natin each one? So, yun. Okay, so Doc, panghuli na lang po, no, pag usaping TMJ, ito po nga pinag-usapan natin today. Kung sakali man, kailangan na lang pumunta ng specific na dentista, ano po ulit yun, Doc? Para po ma-emphasize po sa mga nakikinig ngayon.
Okay, kung ang concern natin is yun nga yung mga pain sa panga natin, no, or hirap sa pagtulog, mabuti ho talaga na pumunta tayo sa mga espesyalista, no. Marami po kaming mga kasama sa field na ito, no. We have over 1,000 members nationwide po, no. So kung interested po tayo, kumontak lang po kayo at kung nasa ang lugar kayo ng bansa, kami yung mag-assign or maghahanap ng dentista para sa inyo. Paano po, Doc? Saan po nila kayo pwedeng makontak, mahal? Pwede ho tayo sa Facebook page ng Craniodontic PH, no? Or pwede rin Craniodontic PH. So ito grupo ng mga TMJ Yes po, it's a doctors. study group all about this specific field of dentistry po. Oh, Yes okay. po. Wow, Okay. Doc, maraming salamat po for your time. Dr. Joseph Andas, ang ating pong TMJ specialist / dentist. Thank you, Doc. Thank you everyone. Thank you.